Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Dahil dito, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at bumungad ang mapulang usok sa harapan ko na unti-unting nagkakaroon ng isang figura. Maitim ang mga mata nito at nakangiti. Patuloy itong bumabangon mula sa loob ng bilog na glips habang namumuo ang kanyang anyo. Mula sa pagiging usok ay naging anino. Agum? Isang salita lang ang namutawi sa aking bibig. Nahawa ako sa ngiti niya, kaya napangiti na rin ako. Napansin ko ang itsura ng paligid. Nagbago na ito at nasa isang lugar na kami kung saan madamo sa kamapuno. Walang dudang nasa baryo na kami nila Diego at malapit lang sa bahay nito. Tanaw ko na ang bakuran nila na nasa ilang metro lang ang layo mula dito sa malawak na pilapil kung saan kami lumitaw. Kung gayon, nagawa palang gamitin ni Amaya ang kapangyarihan niya para mailabas ako sa lungga ng itim na inkubo. Subalit, hindi ko makita ang kalaban namin at walang tao. Niwala rin akong naririnig na ingay sa paligid, kahit na ang huni ng kuliglig ay wala. Emong, tumayo ka na dyan at ituon na ang sarili sa paligid. Nasa paligid lang ang kalaban natin at marami sila. Wika pa ni Agum, kaya napatayo ako agad saka nag-concentrate. Patingin-tingin si Agum sa madilim na sulok ng bukirin at kakahuyan na tila may hinahanap. Hindi ko na rin maramdaman si Amaya, kaya naisip kong marahil ay umalis na ito matapos niya akong mailabas sa kaharian noong inkubo. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa malaking tulong na ginawa niya. Ngunit may kaunting bahid ng lungkot ang puso ko dahil hindi malang namin naisama sa pag-alis si Ate Rosalinda. Hindi ko malang naisip na hatakin ito sa bilis ng pangyayari. Nanlumo ako dahil nabigo akong iligtas siya. Sabi kong ituon mo ang sarili mo sa paligid. Ano ba kasing iniisip mo, Emong? Ha? Ba't parang wala ka sa sarili mo? Matatalo tayo niyan kapag ganyan ang kilos na ipinapakita mo sa kanila. Sermon ni Agum sa akin. Kasi hindi ko nailigtas si Ate Rosalinda. Saka naisip ko yun. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi ko hinila siya kaagad. Paninisi ko pa sa aking sarili. Tumigil ka na sa kadramahan mo. Nasa bahay lang si Rosalinda at ginagamot siya ngayon ng kaibigan mo albularyo. Dahil dito, magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman ko. Para akong nabunutan ng tinik at tila lumuwag ang paghinga ko matapos marinig ang magandang balita. Hay, salamat sa Diyos at ayos nang pala siya. Grabe, nakahinga ako ng maluwag. Salamat talaga sa Panginoon. Wika ako pa. Hoy, umayos-ayos ka nga dyan. Kanina pa ako naasar sa'yo, Emong. Sisipain na talaga kita palabas. Wika pa ni Agum. Ang sungit mo naman, daig mo pang may dalaw. Masama bang mag-emote? Kita mong akala ko nga nabigo na ako eh. Sarcastic na sabi ko sabay nag-roll ng mata. Nakatalikod lang si Agum habang nakatingin sa malayo. Tila may nakikita ito dahil sa isang direksyon lang siya nakatingin. Sinundan ko ang tinitignan niyang direksyon at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Huwag kang magkakamaling lumabas ng bakod na ito, Emong. Nakukuha mo ba? Seryosong sabi pa ni Agum sa akin. Oo, naiintindihan ko. Sagot ko naman. Biglang lumabas si Agum sa bilog na glips na kinaroroonan namin at tumayo sa labas nito. Mula naman sa malayo, makikita ang inkubong itim na nanlilisik na nakatingin sa akin. Nag-aapoy sa galit ang mga mata na animoy susunugin ako ng buhay. Nagulat ako nang maglaho ito
at biglang lumitaw sa harapan ni Agum, sabay hagis ng isang mabilis na sipa. Nailagan ito ni Agum at dumistansya kaagad siya sa bilog na harang. Sinundan siya ng inkubong itim at sinugod siya. Magkakasunod na atake ng kalaban ang lumipad, subalit sinasalag at iniiwasan lang ito ni Agum. Talagang makikita ang agwat nila. Ang pagiging eksperto ni Agum sa laban ay malaking diferensya talaga sa kanilang kilos at sa pagiging bihasa nito. Subalit hindi rin may pagkakaila na magaling din ang kalaban at mabilis ito. Subalit mas lamang nga lang si Agum pagdating sa mga galawan kumpara sa nilalang na iyon. Gumanti rin ng atake si Agum, ngunit nagulat ito nang sinasabayan na siya ng inkubo. Parehong estilo ni Agum ang ginagamit nito, kaya naman nagbabanggaan ang kanilang mga kamao at sipa. Biglang dumistansya ang dalawa matapos ang malalakas na tama. Nag-iikutan sila at nagpapakiramdaman sa isa't isa. Maya-maya pa ay isang maitim na usok ang biglang bumalot sa inkubo. Nakangisi ito kay Agum at hinahayaang ilabas ang kakaibang lakas. Subalit mukhang pamilyar na si Agum dito sapagkat hindi man lang siya nakikitaan ng gulat sa pagbabagong anyo ng kalaban. Alam na niya ang pagbabagong ito, ang kapangyarihan na lumalabas sa katawan ng inkubo ay isang natural na enerhiya na nakakadagdag lakas sa gumagamit nito. Matapos ilabas ang buong puwersa, ay biglang sumugod ito kay Agum at tila bagyong winawasak ang dinadaanan nito. Sa layunin ng paglusob ay nakahanda ang kamao ng itim na inkubo. Nasalag ni Agum ang malakas na suntok ng inkubo kahit nakatayo lang ito. Ramdam ang impact nito sa likuran ni Agum na animoy hinipa ng hangin ang mga nagtataasang talahib sa likuran niya. Bagamat gulat ay nagpatuloy pa rin sa paglusob ang inkubo. At sa pangalawang pagkakataon ay naglaho ito at lumitaw sa paligid ni Agum ang mga alipores nito na kamukha o kahawig niya rin. Mas lalong dumami ang kalaban ni Agum at papasugod na ang mga ito sa kanya. Hindi tuloy malaman ni Agum kung sino ang uunahin at iiwasan, kaya tinanggap niya ang sunod-sunod na mga suntok sa iba't ibang parte ng katawan. Bawat isang inkubo ay naglalaho matapos itong makaatake. 4 ang disipulo ng inkubo at 5 ang inkubo sa kanila. Nasa 4 na direksyon ito ni Agum na tila ginawang formation ang hilaga, timog, kanluran at silangan, tapos sabay-sabay na umatake uli kay Agum. Samantalang ang inkubo naman ay nakatayo lang sa malapit at hinayaan lang na durugin ng mga tauhan ang pulang engkantong si Agum. Napasigaw si Agum sa pagsasalag ng mga atake. Gumuhit ng ekis ang atake ng 4 at tumilapon si Agum paitaas nang tamaan ito ng magkakasunod na kombinasyon ng mga sipa at uppercuts. Sinundan pa siya ng mga inkubo habang nasa ere at sumipa ito sa hangin para makaangat. Ito rin ang ginawa dati ni Agum noong maglaban sila ng Anunnaking si Sakur. Binigwasan ni Agum isa-isa ang mga nakasunod na nilalang sa kanya habang sila ay nasa ere. Kaya bumulusok ang mga ito pa ibaba at bumagsak sa talahiban. Nakaramdam si Agum ng panghihina, ngunit wala itong dugo na natamo sa malabrutal na atake ng kalaban dahil nasa katauhan pa rin ito ang pagiging mandirigma. Pero ang bawat atake tinatanggap niya ay damang-dama ang impact nito. Nababasa ko ito sa mga mata niya. Alam kong tinitiis niya lang ang sakit para huwag isipin ng mga kalaban na kaya nila siya. "Ano? Kaya mo pa ba?" Pang-aasar na tanong pa ng kalaban, ngunit tumayo lang si Agum na parang walang nangyari
pero mapapansin pa rin ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Gayunpaman sa kabila nito ay nakikita ko naman ang kakaibang aura ni Agum. Isang naiibang usok ang lumalabas mula sa kanyang katawan na kulay dark red at may pagka-blue. Wala akong ideya kung ano ito, pero tingin ko nasagad na ang pasensya ni Agum sa mga manyakis na nilalang na ito. Umatake ang 4 na alipores kay Agum, na natili lang na nakatayo si Agum sa gitna. Malapit nang tumama sa katawan niya ang 4 na kamao ng kalaban mula sa magkakaibang direksyon, subalit hindi pa rin kumikilos si Agum. Nakangising aso lang ang Inkubo, nanunood sa brutal na magaganap, pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang bumulusok sa tiyan niya ang kamao ni Agum. Nang tignan niya ang mga alipores niya ay pare-pareho din silang nakatingin sa kanya na nasyak din sa nangyari. Singbilis ng kidlat na nakalapit si Agum sa Inkubo at hindi ko man lang ito natutukan ng pansin. Isang itim na likido ang lumabas sa bibig ng Inkubo at kasabay nito ay tumilapon siya sa malayo. Nawasak ang maliit na punong pinagbalandrahan nito at kumalat ang maninipis na hamog at alikabok sa paligid. Ilang metro ang layo ay biglang umatake si Agum sa nakatulalang mga disipulo at paisa-isang tinapunan ito ng magkakaibang sipa. Sabay-sabay na tumilapon ang mga ito sa magkakaibang direksyon na pare-parehong tinamaan ng mga dropkick, roundhouse kick, flying kick at front kick na tumama sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Halos magsuka ng dugo ang mga ito at hindi kaagad makabangon matapos matikman ang pangmabigatang atake ni Agum. Pisikal na atake lang ang ginamit ni Agum at hindi niya pa ginagamit ang kanyang sandatang karit na sing-itim ng alkitran. Dito pa lang sa atake ay hindi na umubra ang mga kolokoy. Nagmukhang basang aso sila, lalo na ang kanilang pinuno na hindi pa rin gumagalaw matapos ang tinamong atake. Sa kumpas ng kamay ay lumabas sa tabi ni Agum ang karit niya. Paisa-isang nilapitan ng 4 na nakahandusay at pare-pareho niya silang tinarakan ng karit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napapayaw ang mga ito matapos magliyab ang kanilang katawan. Sinunog ng mahiwagang apoy ang mga Inkubo hanggang sa unti-unti silang matunaw at maging abo. Isang nakakabulag sa bilis na anino ang biglang sumugod kay Agum at sinapak siya dito sa mukha. Tila hinampas ng malakas na hangin ang mga sanga ng puno sa likuran ni Agum. Tumagos ang kamao ng Inkubo sa may bandang liig ni Agum, papunta sa likuran niya. Nang matapik ni Agum ang atake noon, nagulat ang Inkubo sa ginawa niya. Akala siguro nito ay matatamaan niya na si Agum at mapupuruhan. Pero singbilis din yata ng bala kung umilag si Agum. Kaya hindi umubra ang sorpresang atake na ginawa niya kay Agum. Niyakap ni Agum ang katawan ng Inkubo, sabay pinaikot ito, tapos sinipa sa dibdib. Sa lakas ng sipa ay tumilapon uli ang Inkubo sa tabi ng maliit na puno kung saan siya unang bumagsak. Nanginginig sa sakit ang katawan ng Inkubo at sinubukan itong tumayo, kaso may nakadagan na isang puno sa tiyan niya at hindi niya pa ito magawang maiangat. Lalapit na sana ako para tapusin ito, kaya lang pinigilan ako ni Agum at sinabihang manatili muna ako sa harang o doon sa bilog na glips. Hindi pa siguro siya sigurado kung mahina na ba ito o baka nagpapanggap lang na nahihirapan upang makakuha ng advantage at makapanlin lang. Kinumpas muli ni Agum ang kamay at nawala ang karit. Lumapit siya sa Inkubo upang alamin kung nakakagalaw pa ito. Pagkalapit niya ay sinalubong siya ng matalim na tingin ng Inkubong iyon. Sinubukan ulit nitong tumayo, subalit tinapakan ni Agum ang puno sa ibabaw niya, kaya muli itong bumagsak ng nakatihaya sa lupa.
Ilang sandali pa ay nakita kong kumakaway sa akin si Agum, kaya lumapit na ako agad sa kanila. Dinaanan ko ang mga wasak at bitak-bitak na lupa kung saan kumaskas ang katawan ng nilalang noong tumilapon ito papalayo. Sa loob lamang ng maiksing oras ay malaki ang nagawang pinsala ng laban sa paligid. Subalit mas okay na rin kaysa naman manatili ang ganitong mga nilalang sa mundo ng mga tao. Mas malaki ang magagawang pinsala nila sa mga inosenteng mamamayan kung hahayaan lang. Tinignan ako ng matalim ng inkubo pagkalapit ko. Makikita talaga ang galit nito na tila nag-aapoy ang mga mata. Hindi ito makakilos dahil nakadagan sa kanya ang puno na tinatapakan ni Agum. Simulan mo na ang pagsentensya, Emong, habang may oras pa akong pigilan siya. Sige na! Huwika pa ni Agum sa akin. Tumango ako at tumingin sa inkubo. Nagpupumiglas ito kay Agum. Subalit hindi nito magawang maiangat ang puno na nakadagan sa kanya na tinatapakan ng solidong lakas ng lehitimong mandirigma. Hinubad ko sa liig ko ang dignum at lumuhod sa harapan ng nilalang. Mas lalo niya akong tinitigan ng matalim at mag-aakmang uusal, pero tinapat ko sa ulo niya ang dignum para itong nasilaw ng liwanag nang matitigan niya ang hawak kong dakilang anting-anting. Nagpapaling-paling sa kaliwat kanan ang ulo ng inkubo. Hindi nito makayanan ang malakas na kapangyarihang lumalabas mula sa kwintas. Hanggang sa magsimula itong magsisigaw nang inumpisahan ko na umusal. Hindi na tuloy mapakali ang inkubo. Hindi nito naitago ang sakit na nadarama. Ah! Ilayo mo yan sa akin! Sigaw pa ng inkubo, subalit tuloy lang ako sa pag-usal. Hindi ako nakikinig sa mga pakiusap niya at kahit paanong sabihin niya, nakafocus lang ako sa aking ginagawa. Hindi ko hahayaang mabuhay pa ang ganitong nilalang sa mundo. Sigaw ng sigaw ang inkubo habang dahan-dahang umuusok ang katawan niya at nabalot ng apoy. Hindi na nito makayanan ang sakit kaya tumutulo na ang laway sa bibig niya. Nagmistula itong literal na nasusunog sa laban ng bulkan mula sa mahiwagang apoy na kasalukuyang tumutupok sa kanya. Nag-iiba na rin ang tono ng boses niya. Nag-ieko ito sa buong paligid na parang tumataghoy na babaeng nahihirapan, tapos babalik sa pagiging barakong sigaw. Matapos umusal, ay inilagay ko na ang dignum sa dibdib ng inkubo. Dahil dito, mas lalo itong nagsisigaw at sinubukang bumangon. Subalit nabalot na ng apoy ang katawan niya. Hinayaan ko itong masunog sa katawan ng inkubo hanggang sa unti-unting matunaw ang laman nito. Sa loob lamang ng ilang minuto ay naging abo na ang kinalabasan ng inkubo. Gamit ang dignum ay binura nito ang existido niya sa mundo. Matapos ang sentensya ay napansin kong sumama na lang sa hangin ang bakas ng inkubo. Dinampot ko ang dignum at inilagay uli sa leeg ko. Salamat sa tulong mo. Pasasalamat ko pa kay Agum. Hindi ba't sinabi mong tayo ang tatapos sa kanila? Saan naman ni Agum? Pero ikaw naman ang halos gumawa ng lahat. Nasa loob lang ako ng harang at parang timang na nanonood sa inyo. Hindi ko malang nagamit ang buong lakas ko. Nahihiyang sagot ko pa kay Agum. Huwag mong isipin yun, Emong. Ang totoo niyan, mas gusto ko ngang nakakulong ka lang para manatili ka doon na ligtas. Hindi birong kalaban ang mga nilalang na iyon. Kaya ayokong isugal ang buhay mo. Nakita mo naman kung gaano sila kalalakas at kabibilis, di ba? Paliwanag pa ni Agum. Pero hindi ko kailangan ng proteksyon. Dapat ako ang gumagawa ng bagay para magligtas ng buhay. Hindi iyong palagi na lang ikaw. Sambit ko naman. Pakiramdam ko tuloy ay parang wala akong silbi. Naging pabaya ako at wala man lang naiambag na tulong sa gabay ko. Hindi lang kay Agum ako nahihiya,
kundi pati na rin sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat ay naiintindihan pa rin ako ng aking gabay. Sabi niya na normal lang daw ang ganito na nararamdaman ko. Manghihina at mawawala ng bilib sa sarili. Hindi raw lahat ng alam mong bagay ay pwede mong hawakan at saklawin. Minsan may mga bagay din na mahirap intindihin kung ano pang lawak ang gawin mo. Teka, bakit nga pala ang tagal mong dumating nung tinatawag kita? Saan ka na naman ba nagsusuot? Tanong ko bigla kay Agum habang nakataas ang aking mga kilay. May ginawa lang ako. Sagot ni Agum pero nakikita ko sa mga mata nito na parang meron siyang itinatago. Sigurado ka? Baka iba na yan na. Paniniguro ko pa. Sige na, puntahan mo na yung kaibigan mong albularyo. Baka kailanganin niya ang tulong mo. Saad pa ni Agum. Ay, oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Pero, paano namin mababawi si Rosalinda? Naiwan ito sa loob ng kaharian ng Inkubo, di ba? Paano namin siya mailalabas doon? Tanong kong muli kay Agum. Hindi nga siya yon. Ang kulit mo. Sinabi ko na kanina, di ba? Ang totoo, pinagmukha lang ng kaibigan mong albularyo na si Rosalinda iyon para malinlang niya ang Inkubo. At magkaroon ka ng panahon na tapusin ang nilalang na iyon. Ang manika lang na ginawa ng kaibigan mong albularyo ang nakikita mo kanina sa tahanan ng Inkubo. Hindi ang aktwal na katawan ng babaeng si Rosalinda. Paliwanag sa akin ni Agum. Kung gayon, nasa bahay lang talaga ang totoong Rosalinda at hindi naangkin ng Inkubo? Tumango lang si Agum. Sige, uwi na ako. Salamat uli sa tulong mo ha. Paalam ko pa sa kanya bago ako tumakbo papunta sa bahay ni na Diego. Ilang sandali pa ay humahangos akong pumasok sa loob at naabutan ko sa kwarto na nakangiting nag-uusap sina Diego, Rosalinda at Tata Dino. Tumigil sila sa pag-uusap at napatingin sa akin. Halatang nagtataka pa si Ate Rosalinda habang nakatitig sa akin. Umiling na bumaling sa asawa. Sino siyang mahal? Tanong ni Ate Rosalinda kay Diego. Si Emong. Kasama siya ni Tio. Tumulong siya sa panggagamot sa'yo. Nakangiting pakilala sa akin ni Diego kay Rosalinda. Nahiya naman ako at tipid lang nang ngumiti sa babae. Ang dating namumuting buhok niya ay umitim na. Ang pisngi na noon ay nakalubog pagdating ko ay umbok na uli ito at nagkaroon ng sigla. Naglaho na rin ang kulubot sa kanyang balat. Pati na ang lumubong tiyan nito ay lumiit na. Nagtagumpay si Tata Dino sa paggamot sa kanya habang wala ako at nakikipaglaban sa labas. Maraming salamat sa iyo, Emong. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Bukal sa pusong pasasalamat ni Rosalinda. Naku, walang anuman yun. Isang karangalan ang makatulong sa kapwa. Napakamot ako noong ako ay sumagot. Hiyang-hiya pa rin kasi ako dahil alam kong wala naman akong gaanong ginawa para pasalamatan ng lubos. Mas malaking bagay pa nga ang nagawa ni Tata Dino dahil sa naiambag niya. Oh, paano? Aalis na kami. Ihahatid ko na ang batang ito sa kanila. Marahil ay nag-aalala na sa kanya si Esther. Tumayo si Tata Dino matapos maipon sa bayong ang mga gamit niya. Ihahatid ko na po kayo, Chong. Saan pa ni Diego? Huwag ka na mag-abala, iho. Kaya na namin ito. Mas maiging bantayan mo na lang si Rosalinda. Tanggi ni Tata Dino. Subalit sinundan pa rin kami ni Diego hanggang sa labas ng bahay. Lumapit sa akin si Diego at inabutan ako ng pera. Pasasalamat ko sa iyo, Emong. Tanggapin mo sana. Wika ni Diego, kaso binalik ko uli agad sa kanya ang pera. Naku, wag na po kuya. Masaya na po ako na makatulong sa iba. Itabi niyo na lang yan at magagamit niyo yan ni Ate Rosalinda. Sambit ko kay Diego. Ganun ba? Medyo malungkot na tono ni Diego. Subalit hindi dahil napasubo ito, kundi lubos ang kasiyahan nito
nang mailigtas namin ang kanyang asawa. Tama lang din na hindi ako tumanggap dahil wala naman akong nagawa. At kahit kung meron man, hindi yun maaatim ng puso ko, sapagkat ang kagustuhan ng aking puso ay ang makatulong sa iba ng libre at walang hinihinging kapalit. Mas gumagaan ang pakiramdam ko sa bagay na iyon, hindi sumisikip ang aking konsensya. "Hindi ba kayo sasakay, Chong?" tanong ni Diego. "Hindi na, iho. Wala namang namamasada ng ganitong oras. Maglalakad na lang kami. Tutal, malapit lang din naman ang sitio dito." "Sige ho. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo, Emong. Salamat uli sa tulong mo, ha." Nakangiting wika ni Diego nang umalis kami ni Tata Dino. Habang papauwi, naitanong ko kay Tata Dino kung bakit todo pasasalamat sa akin si Diego. Gayong wala naman ako sa tagpong ginagamot ang kanyang asawa. Sabi naman ni Tata Dino na nakakita raw ng bata si Rosalinda sa panaginip niya at tinutulungan siya nito, ngunit hindi niya lang matandaan ang mukha ng batang iyon dahil kasama itong nabura pagising niya. Alam daw nilang dalawa na ako ang batang iyon. Subalit hindi lang nila sinabi kay Rosalinda dahil ayaw nilang magulo ang isipan nito. "Alam ko kung paano kayo nakipaglaban sa nilalang na iyon, iho. Nakikita ko ito sa aking isipan. Laking ginhawa ko nang matalo niyo sila. Saludo ako sa ginawa mo." Wika pa ni Tata Dino, sabay ginulo ng matanda ang buhok ko. "Naku, Amang, wag naman ho kayong ganyan. Ang totoo, wala naman talaga akong ginawa masyado. Para nga lang akong nanonood ng palabas habang nakikipaglaban mag-isa ang gabay ko. Ni hindi man lang ako nakasugat maski isa. Malalakas po kasi sila at mabibilis." May bahid ng lungkot na pag-amin ko kay Tata Dino. Nagulat ako nang huminto ang matanda sa gitna ng paglalakad namin. Pagkatapos, tumingin ito sa mga mata ko. "Huwag kang magsalita ng ganyan, iho. Mas malaki ang naiambag mo kumpara sa akin. Ikaw nga ang nakapatay sa inkubong iyon. Baka nakakalimutan mo. Kaya, huwag mong iisiping wala kang silbi. Malaki ang naitulong mo sa labang iyon dahil sa kamay mo nagtapos ang buhay ng pinunong inkubo." Wika pa ni Tata Dino. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi niya. "Paano niyo po pala nalaman na wala ako sa bahay?" Tanong ko bigla kay Tata Dino. "Dahil narinig ko rin ang mga kalabog sa kabilang kwarto. Ngunit hinayaan ko lang ito. Pasensya ka na kung hindi kita nasamahang lumaban. Pinigilan kasi ako ng gabay mo. Sinabi niyang wag na raw ako makialam. Kaya mo na raw iyon. Dahil doon ay pinagtuunan ko na lang ng pansin si Rosalinda at ginawa ko ang lahat para magamot siya. Laking pasasalamat ko nga nang malamang natalo niyo sila. Dahil dito, wala na uling gagambala sa mag-asawa. Malalagay na sila sa payapa." Pagsasaad pa ni Tata Dino. "Dobling takot ko nga po dahil akala ko makukulong na ako sa lugar na iyon. Mabuti at tinulungan ako ni Amaya. Kaya nahanap ako agad ng gabay ko." Wika ko pa sa matanda. "Oh, sino naman si Amaya?" Nakakunot noon na tanong pa nito. Isa rin po siya sa mga gabay ko. Siya ang aking pangalawang gabay. Isa siyang dibina na nagbabantay sa kagubatan at nagpapanatili ng kaayusan. Bukod tangi po siya sa lahat, sapagkat alam niya ang maraming lugar at mga kwento sa likod ng madidilim na kasaysayan ng nakalipas na panahon. Nagpatuloy kami uli sa paglalakad hanggang sa makalabas na kami sa baryo nila Diego. Nagpapahinga na ang mga tao noong mga oras na iyon, kaya wala nang makikitang naglalakad sa daan. Lumiko kami sa kanto at tinahak ang mahaba at makipot na bahagi ng kalsada. Mahangin ng mga oras na iyon at nagliliwanag ang buong kalangitan sa malusog na sinag ng buwan sa itaas. Dalawa lang kami ni Tata Dino na nasa labas, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Sa wari ko pa ay mag-alas 11 na iyon ng gabi at kapanahunan ng mga gumagalang espiritu.
Habang patuloy na naglalakad ay pareho kaming nakadama ng kakaibang presensya sa paligid. Yung tipong kasing itim ng budi ng maligno, pero hindi gaanong lumalapit sa amin ito. Sininyasan ako ni Tata Dino na maging kalmado lang at hayaan na lang. Ano po bang klaseng nilalang ang nakabundot sa atin, Amang? Tanong ko pa kay Tata Dino. Nasa tabi niya lang ako at diretso ang lakad. Hinugot ni Tata Dino ang isang maliit na bote sa loob ng bayong, tapos inabot niya ito sa akin. May laman itong langis na may nakarolyong papel sa loob. Pamilyar ako dito. Sinabihan niya akong pahiran ko kaunti ang katawan ko pati mga braso. Sinunod ko agad ito at hindi na nagtanong pa. Pinahiran din ni Tata Dino ang sarili niya. Matapos nito ay biglang hindi ko na maramdaman ang presensya ng nilalang na nakabuntot sa amin. Nawala ito na parang bula dahil napurnada ang kanyang balak na pagsugod. Tinanong ko ulit si Tata Dino tungkol dito nang medyo mahaba-haba na ang nalalakad namin at bagyang nakalayo na sa tangway ng bukana ng baryo. Ano ho ba yung sumusunod sa atin kanina, Amang? Isa ba yung uri ng elemento? Seryoso kong tanong. Habang pinupunasan ang lana na ipinahid sa aking katawan, makati kasi ito at hindi ako komportable. Mas masahol pa sa elemento at uri ng laman lupa. Maghanda ka, Emong. Ngayong natanggal na ang iyong balabal sa katawan. Matalinghagang sabi pa ni Tata Dino. Anong ibig yung sabihin na natanggal ang... Biglang naputol ang pag-uusap namin ni Tata Dino at napako sa aming nilalakaran nang makarinig kami ng malakas at paulit-ulit na huni ng isang ibon na hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Sinikap ko itong hanapin sa paligid, subalit lalo lang akong kinilabutan nang mapatapat ang aking paningin sa isang puno ng talisay at nakita ang aking hinahanap. Halos lumuwa ang mga mata ko sa pagkabigla nang magtama ang aming tingin noong nilalang na hindi ko pa makumpirma kung ano. Nakakatakot ang itsura nito sa malahalimo niyang pagmumukha. Ang mga mata niya ay namumula sa panlilisik at ang kanyang bibig ay tinatagasan ng likido na hindi ko alam kung laway lang ba o dugo. Nakausdi ang kanyang mga pangil sa labi. Tapos ang buhok naman ay nakabuhaghag na animoy isang taong grasa. Mas lalo pa akong nagulat nang mapansing putol ang kalahati ng kanyang katawan at ang pang-itaas lang nito ang makikita. Natakot ako nang makumpirma kong isa pa lang manananggal ang sumusunod sa amin. Patuloy itong humuhuni sa paraang nakakakilabot, kaya't napatras ako sa takot. Huwag kang matakot sa kanya, Emong. Isipin mo na lang na isa lang yung engkanto o kaya maligno na maaari mong durugin ng iyong mga kamay. Wika pa ni Tata Dino. Pero nakakita na ako ng ganitong nilalang, Tata Dino eh. Kumakain sila ng laman ng tao, kaya talagang nakakatakot sila. Oo, alam ko na ang bagay na iyan. Subalit, kung papairalin mo ang takot mo sa kanila, ay gagawin lang itong sandata laban sa iyo. At manghihina ka na, hindi ka na makakalaban. Hindi lang mapandin lang ang mga wakwak, kundi mautak din sila. Kaya nilang lituhin ang biktima sa pamamagitan ng kanilang mapang-akit na huni. At kapag napasa ilalim na ito sa kanilang intensyon, ay sa kanila ito aatakihin. Kailangan maging alisto ka sa bagay na ito dahil mas maraming uri pa nila ang makakaharap mo sa iyong madilim na mga araw na paparating. Paliwanag pa ni Tata Dino sa akin. Tumango lang ako bilang tugon kahit halatang hindi na maipinta ang mukha ko dahil sa takot. Napansin ito ni Tata Dino kaya pinaparelax niya ako. Tandaan mo, iho, anumang mangyari ay huwag mong hahayaang madagit ka niya. Paalala pa nito, sabay hinila ang kamay ko para magpatuloy na sa paglalakad. Mabagal lang ang naging lakad namin sa daan na iyon
na para bang walang kitaan na nangyari. Bakit po? Ano pong gagawin ko para hindi niya ako makuha? Sa tagpong ito, parang gusto ko namang tumakbo kaysa manatili na lang na maglakad. Sagot ko pa kay Tata Dino. Basta, pag sinabi kong dapa, dumapa ka kaagad ha. Naiintindihan mo ba? Sambit ni Tata Dino. Ano? Dapa? Seryoso ho kayo? Nag-aalinlangan akong sumang-ayon dahil sino bang matino ang gagawa noon kung dadagitin ka na ng manananggal tapos may oras ka pa bang dumapa para mag-push up. Baka isang kalmot lang sa'yo ng mga kuko nito ay magkaluray-luray na agad ang likod mo. Basta! Sundin mo na lang ang sinasabi ko! Utos pa ni Tata Dino, ngunit may diin ang pagkakasabi nito na parang pinagpipilitan talaga ang isang bagay na kahit ayoko ay kailangan gawin upang masiguro ang aking kaligtasan. Dali na! Tuloy ka lang sa paglalakad mo sa katamtamang bilis. Huwag mo siyang titignan upang hindi siya maakit sa presensya mo. Sinasabi ko sa iyo, wala silang sinasanto kahit may anting-anting ka pa. Ginagawa lang nilang hapunan ang sinumang kanilang mabiktima sa daan. Malingat ka lang kaunti ay tapos ka na. Dagdag paalala pa ng matanda. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad ng albularyo kahit na parang maiihi na ako dahil sa kaba. Nang malapit na kaming makarating sa bukana ng aming sityo, ay naramdaman ko ang pagaspas ng mga pakpak sa himpapawid. Para lang itong kumot na pinapagpag sa ere, kasabay ng nakakapangilabot na huni at malamig na hangin na nanunuot sa aming mga katawan. Diretso lang ang lakad namin pero napapansin ko rin sa peripheral vision ko ang malaking anino na umuusad sa lupa at gumagalaw. Marahil natipuhan ako ng gunggong na ito kaya ayaw niya kaming lubayan. Gusto ko sanang tawagin si Agum para siya na ang tumapos rito. Subalit naalala ko nga pala na hindi ito interesado sa mga ganitong uri ng mga nilalang. Tinignan ko ang albularyo kung may naiisip itong gawin. Kaso tahimik lang ito na naglalakad na tila wala sa sarili. Napailing na lang ako. Ito ba ang sinasabi niya maghanda? Bakit parang tulala siya? Sa kilos niyang ito, mukhang siya pang mauunang madadagit eh. Bulong ko pa sa isipan ko habang patuloy na naglalakad sa daan. Muling humuni ang manananggal, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo humina na at tila lumalayo. Hindi man tinititigan, natutuwa pa rin ako na mapansing unti-unting lumiliit ang anino at nag-iiba na ang direksyong tinutungo hanggang sa tuluyan na nga maglaho ang huni nito. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating kami sa pasukan ng baryo. Pero noong pababa na kami sa paahon na daan, ay bigla na lang isang kamay ang tumapik sa aking ulo, kaya napasubsob ako sa lupa. Nang hindi malang nakakatukod ang mga kamay, nadungisan ng putik ang mukha ko. Nang idiin pa ni Tata Dino ang ulo ko, kasunod nito ay isang malakas na hangin ang biglang dumaan sa ibabaw namin. Napatingala ako at nakita ko kung paanong hindi umabot ang mga kamay ng manananggal sa pagdagit sa amin. Dito ko napagtanto ang sinabi ni Tata Dino. Wala nga pala itong mga binti, kaya talagang hindi ito makakayuko para abutin ang isang tao o bagay na nakadikit sa lupa. Pero sa haba ng mga kuko niya, muntik niya nang masungkit ang damit ko. Mabuti na lang mabilis kumilos si Tata Dino, dahil kung hindi ay baka nadagit na ako nito at pinagpiestahan sa ere. Pinanood namin sandali ang mabilis na paglayo ng manananggal habang ito ay humuhuni ng nakakakilabot na tunog sa himpapawid. Tumungo ito sa mga puno kung saan mabilis itong nilamon ng kadiliman. May kinuhang gamit si Tata Dino sa loob ng kanyang bayong at pagkatapos ay nagulat ako nang makitang isa iyong maliit na kawayan. May ipinasok siyang buto ng munggo sa bibig at tumalikod upang tirahin ang manananggal.
napapabulusok ng muli sa aming likuran. Hindi ko ito agad napansin dahil naging abala ako sa pagtutok sa ginagawa ni Tata Dino. Akala ko rin kasi ay tumakas na ang manananggal matapos ang bigong pagsalakay nito sa amin. Ngunit hindi pa pala. Hindi pala ito titigil hanggat hindi nakakadagit ng biktima. Iyon ang paniniwala ko sa halimaw na ito. Umusal ng orasyon si Tata Dino bago tinira ang wakwak sa katawan gamit ang kawayan na parang nimfa. Bumulusok ito pa ibaba ng tamaan sa balikat. Kumaskas sa lupa ang katawan ng manananggal at nagpagulong-gulong. Para itong tinamaan ng bala sa hagupit ng sandata ni Tata Dino. Nangisay ito sandali at nang makarecover ay lumipad sa ere. Subalit hindi ito hinayaang makatakas ni Tata Dino. Binaril niya uli ito at sumirko ang katawan ng manananggal sa ere hanggang muling bumagsak sa lupa. "Hoy! Iho! Kumilos ka na! Tapusin mo na siya bago pa siya makagalaw uli!" Maotoridad na utos pa sa akin ni Tata Dino. Subalit, ayaw humakbang ng mga paa ko. Napako lang ako sa aking kinakatayuan. Natatakot kasi akong lumapit. Dahil dito, hindi na ako pinilit ni Tata Dino. Kusa na itong lumapit sa manananggal at naglabas ito ng isang punyal mula sa kanyang tagiliran. Sinubukang gumapang ng manananggal papunta sa kakahuyan. Subalit nahihirapan ito dahil parehong balikat pala niya ang tinamaan. Dito ko naisip na ibang klase din palang lumaban si Tata Dino. Alam niya kaagad kung saan ang kahinaan ng kalaban. Pinuntirya niya ito sa balikat upang hindi maigalaw ng maayos ang mga pakpak para tiyak mahirapang lumipad. Nang makalapit ay sinaksak kaagad ni Tata Dino sa puso ang wakwak. Subalit nahawakan nito ang kamay ng albularyo. Saka tinapik ang patalim. Nagulat si Tata Dino pero bago pa makareact ay hinampas na siya sa mukha ng wakwak. Tumilapon si Tata Dino ng ilang dipa at ito ang sinamantala ng wakwak para makatakas. Ngunit kumilos ako upang pigilan ito. Hinipan ko ito ng tigalpo at para itong langkang nahulog mula sa pagkakaangat sa ere. Bumagsak itong nangingisay ang katawan. Nilapitan ko kaagad si Tata Dino upang alamin ang kanyang kalagayan. Subalit nanlumo ako nang makitang namumula ang mukha niya sa hampas noong manananggal. "Tata Dino, patawarin niyo po ako. Natakot kasi ako kanina eh." Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa hindi ko pagsunod sa kanyang utos. Kung hindi ko pinairal ang takot, marahil hindi na ito nasaktan pa. Ang laking tanga ko talaga ng mga oras na iyon. Kung nakinig na lang ako ay hindi na sana ito hahantong sa ganito. "Huwag mo akong alalahanin, iho. Ayos lang naman ako. Hindi naman ako nasaktan ng husto." Nakangiting wika pa ni Tata Dino, pero mukhang sinasabi niya lang ito para hindi na ako mag-alala. Nakikita kong tinatago niya lang ang sakit sa pamamagitan ng kanyang pagkukunwaring mga ngiti. "Halika po, tulungan ko na kayo makatayo." Wika ko pa at pinatayo ko na nga si Tata Dino. Lumingon ako sa manananggal, subalit nagimbal ako dahil wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Hinanap ko ito sa paligid gamit ang aking mga mata. Subalit kahit saan man ako tumingin ay hindi ko ito makita. Mukhang tuluyan na nga itong nakatakas dahil sa kapabayaan ko. Nanghihinayang tuloy ako. "Huwag kang mawala ng lakas ng loob, iho. Hindi pa siya nakakalayo. Nararamdaman ko pa rin siya. Nagtatago lang sa malapit. Nag-aabang ng tamang pagkakataon. Kaya't ituon mo lang ang pansin mo sa paligid." Wika pa ni Tata Dino. Dahil dito, nabuhayan ako ng loob. Nawala ang takot ko at parang tumaas din ang aking moral. Hinanap namin sa paligid ang manananggal. Sa mga puno at sa iba't ibang gilid at sulok ng kagubatan. "Sigurado ba kayo na nandito pa yun?" Paninigurong tanong ko pa. "Oo, sigurado ako. Sa mga natamo niyang pinsala.
Mahihirapan na siyang makalipad. Halughugin lang natin ang kagubatan. Siguradong nandito lang siya sa paligid. Pinahira ni Tata Dino ng langis ang pisngi niya. Pagkatapos ay lumapit ito sa punyal na nakalapag sa lupa. Kinuha niya ang bayong at humugot ng mga buto ng munggo mula sa loob. Nilagay niya ito lahat sa kanyang bulsa at sinukbit sa balikat ang bayong. Kailangan natin siyang mahanap, iho, dahil siguradong magtatawag yun ng mga kasama kapag pinalagpas pa natin. Wika pa ni Tata Dino, sabay senyas na sundan ko siya. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 42. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.